Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Sa araw na ito, mga ginigiliw, hindi ko po alam kung ano po ang sineselebrate ngayon ng karamihan sa mga tao. All Souls Day or All Saints Day. Hindi ko alam kung ano ang nauna. Kahapon yata is All Souls Day at ngayon naman ay All Saints Day. Alam niyo po, hindi po biblical ang mga selebrasyon na ginagawa po ng mga tao. No? Bakit mo sineselebrate ang kaluluwa ng isang tao na hindi mo naman alam kung saan napunta ang kanyang kaluluwa? Then saints, alam niyo kung ano ang santo na binabanggit dito sa salita ng Panginoon? Ang mga santo na binabanggit dito ay walang iba kundi yung mga kumikilala, tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kung ikaw ngayon tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, isa ka sa mga santo ng Diyos, mga ginigiliw. Iyon ang sinasabi ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Dalawang klase po, mga ginigiliw, ang ibabahagi ko po sa inyo. Dalawang bagay po ang gusto ko pong ipapangaral sa inyo sa umagang ito. Yung dalawang buhay pagkatapos ng kamatayan. May dalawang klase ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Yung buhay na walang hanggan at yung buhay eternal damnation. Yun yung impyerno, mga ginigiliw. Yun po yung dalawang klase, mga ginigiliw, na binabanggit dito sa salita ng Panginoon, na kung saan ito ang pupuntahan ng mga tao pagkatapos ng kanilang mga kamatayan, mga ginigiliw. No? Alam nyo, no? Sinabi niya po dito sa Hebreo, no? Sa libro ng Hebreo 9:27, no? It is appointed at once, sabi niya. Minsan lamang mamatay ang isang tao at pagkatapos ay ang kanyang at ang paghuhukom, sabi niya. Minsan lamang daw mamatay ang isang tao, pagkatapos siya ay haharap sa dambana ng Panginoon upang siya ay litisin. Ang ibig sabihin dito, mga ginigiliw, at the wink of an eye, parang ganon, pag namatay ang isang tao, at the wink of an eye, yung kaluluwa mo, andun na agad sa dambana ng Panginoon. Ang isang tao, andun na siya, supposed to be, andun siya sa ICU, yung kaluluwa mo, andun na siya kaagad sa harap ng Panginoon. Ganon ang pagkakabanggit po dito sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Hindi na siya babalik dito sa November 1 and 2 para bisitahin ang kanilang mga iniwan na mahal sa buhay. Hindi na po, mga ginigiliw. Hindi na po sila babalik dito para puntahan nila, kumustahin yung kanilang mga mahal sa buhay, mga ginigiliw. Alam nyo, no? Pag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa, no? Ang kanyang kaluluwa, dadalhin siya sa harapan ng dambana ng Panginoon. At doon, mga ginigiliw, bibigyan siya ng hatol ng Diyos ayon sa makatarungang hatol ng
Panginoon. So sa araw na ito, pag namatay ang isang tao, hahatulan na ngayon kagad ng Diyos kung saan pupunta ang tao. Oo. Dahil mabilis lang ang paghatol ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Doon, kung hindi mo kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, mga ginigiliw, hindi ka namuhay ng may katuwiran, mga ginigiliw. Hinding-hindi ka makikinabang sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Alam nyo, may binanggit dito, no? Binanggit dito yung sa Hebreo at saka sa Old Testament tungkol po sa buto ng tao. Alam mo yung buto ng tao? Dagitultulang bones, mga ginigiliw. Alam nyo kung bakit may yung buto na yon binigyan ng importansya? Because of faith. Dahil sa pananampalataya ni Jose. Hintayin natin yung mga bisita natin. Kuha ka ng tubig. Good morning po. Morning, sir. Morning, ma'am. Ulitin ko po yung sinasabi ng Hebreo 9:27. A person dies at once, and after that he will face judgment. Sabi niya po, mga ginigiliw. Minsan lamang mamatay ang isang tao at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sabi niya po, mga ginigiliw. So ang ibig sabihin dito ng Panginoon, katulad ng I went on to say a while ago, sinabi ko po kanina, na pag namatay ang isang tao, at the wink of an eye, agad-agad, hahatulan na po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Haharap ka na sa dambana ng Diyos, haharap ka na sa dambana ng Diyos, mga ginigiliw, at ikaw ay kanyang hahatulan, makatarungang hatol, mga ginigiliw, ayon sa iyong ginawa nung ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito, mga ginigiliw. Hindi ka na muling babalik dito, mga ginigiliw. Hindi ka na muling babalik dito para bisitahin ulit ang mga namayapang mga kamag-anak. Hindi na po. Kasi agad-agad, no? Yung kaluluwa ng isang tao, hahatulan na siya kaagad ng Diyos. So kung ang tao ay namatay ngayon sa oras na ito, at the wink of an eye, dadalhin na siya kaagad ang kanyang kaluluwa sa dambana ng Panginoon. Lilitisin na siya doon according to the judgment of God, mga ginigiliw. So, pagkatapos ng kahatulan ng isang tao, mga ginigiliw, yung kanyang kaluluwa ay dadalhin siya sa Gehenna. Yun ang temporary confinement. Dadalhin ang Gehenna na yun, yung ang parang kung ikaw ay hindi ka nakaabot sa pamantayan ng Diyos, mga ginigiliw, dadalhin ka na sa isang lalagyan na parang impyerno, pero hindi pa yon ang impyerno na talagang impyerno na talagang dadalhin doon yung immortal body ng isang tao.
mga ginigiliw. Yung kaluluwa mo, magsasuffer na dun sa Gehenna na yon, mga ginigiliw. At kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, namuhay ka ng may katuwiran, mga ginigiliw, ikaw ay titira sa kanyang paraiso. Yun ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tao na sa kahuli-huliang sandali ng kanyang buhay, isang taong magnanakaw, masamang tao, ngunit nung siya ay naipako sa krus, mga ginigiliw, kinilala niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, at sa kahuli-huliang sandali ng kanyang buhay, siya ay nakinabang sa buhay na walang hanggan. At yun ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa taong ito. Sa araw na ito, bakit sa araw na yon? Kasi mamamatay sila. Today, you will be with me in paradise. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, dadalhin kita sa aking paraiso. Dadalhin kita sa aking palasyo. Yon ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tao na nagsisi sa kanyang kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga ginigiliw. Kaya, hindi na po siya babalik dito sa November 1 na ito ay katuruan lamang, gumawa ng sariling doktrina, katuruan ng mga ibang reliyon, mga ginigiliw, upang linlangin ang tao. Ginagamit nila ito upang pagkaperahan. Diba? Magbayad ka ng 500, 1,500, special mass. Hindi na po. Hindi mo na pwedeng ipanalangin ang kaluluwa ng isang tao na patay na. Kung ganun din lang naman, pwede mo lang ipanalangin ang kaluluwa ng isang tao. Kahit pastor ako, mambababae pa rin ako. Kasi pwede lang naman palang ipanalangin ang kaluluwa eh. Magnakaw ako ng kahit anong gusto ko. Bilyon ang nanakawin ko, mag-hold up ako. Pag pinatay nila ako, may mga 3 naman akong anak, Kristiyano pa, ipapanalangin nila ako, maliligtas naman ako. Maling katuruan yan, mga ginigiliw. Habang may buhay, may pag-asa. Pero kapag ikaw ay namatay, wala ka ng pag-asa. Wala na po, mga ginigiliw. Opo, dahil agad-agad, mga ginigiliw, ikaw ay hahatulan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, makatarungang hatol. Nagbigay ng Panginoon Jesucristo ng isang talinhaga. Patungkol ito sa isang mayaman na walang pangalan at saka ni Lazarus, mga ginigiliw. Andito po siya sa Lucas 16. Basahin ko lang yung mga part niya, no? Para malaman nyo na kapag namatay ang tao, meron pa rin siyang nararamdaman. Akala nyo nagpahinga na siya, di ba? Hindi po. Hindi nagpahinga ang isang tao na namatay. Ang nagpahinga na binabanggit lamang dito sa Revelation 14:13, rest in peace. Biblical po yung rest in peace. Pati namatay na bandidong tao, RIP ang nilagay, hindi po. Alam niyo ang sinasabi na rest in peace dito sa Revelation 14:13, yung mga naglingkod lamang sa ating Panginoong Jesucristo nung sila ay nabubuhay. Sabi niya po, basahin po natin mamaya. Ang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang mayaman at saka si Lazarus na namatay. No? Itong si Lazarus, no? Just to give you some tidbits of information about the story, no? Itong si Lazarus, umaasa siya na siya ay nangangailangan ng pagkain. So ang tanging paraan lamang niya upang matikman ang masarap na pagkain dahil gutom na siya, kailangan niyang puntahan ang isang mayaman sa kanilang lugar na sobrang yaman. So pinuntahan niya ang mayaman na ito upang dumulog at
humingi ng pagkain. Pero sa pagpunta niya sa bahay ng mayaman na ito, mga ginigiliw, yung mayaman na ito, hindi man lang siya nagbigay ng pagkain. Kaya ang kinakain, no? Ang kinakain ng si Lazarus na ito, I should say si Lazarus, na pumunta sa tahanan ng mayaman na ito, ay yung mga mumo. Alam niyo yung mumo? Gimurkat? Yung mga mumo na nahuhulog lamang sa lamesa ng mayaman. Yun ang kinukuha niya na kinakain at dinidilaan pa ng aso ang kanyang mga sugat. After that, no, silang dalawa ay namatay. Namatay yung mayaman, namatay din yung pulubi na si Lazarus, mga ginigiliw. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, dinala ang mayaman sa impyerno. At si Lazarus naman, dinala siya kay Abraham, mga ginigiliw. Babasahin ko ito sa inyo upang malaman nyo na yung senses natin, sense of hearing, sense of tasting, meron pa rin. Nagtratrabaho pa rin sa buhay ng isang tao na namatay na. Basahin ko po. Sabi niya dito sa Lucas 16:22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Daigdig ng mga patay, ito yung Gehenna or impyerno, temporaring impyerno. Doon dinadala yung mga kaluluwa ng mga taong nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, mga ginigiliw. Kaya natanaw ng mayaman, natanaw, sight na sense of seeing, natanaw. So, yung mayaman, nakita niya yung si Lazarus nandun sa piling na Abraham, andun siya sa impyerno, andyan naman yung langit, nakita niya. So, sense of seeing. Oh. Kaya't sumigaw siya. Agsaupay. Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Sense of tasting. Sense of tasting. Isawsaw niya yung daliri ng kanyang ama at ilagay dito sa aking daliri. Sabi ng mayaman na ito, nagmamakaawa dahil napakainit sa lugar na iyon. Dahil apoy ang pinaglagyan sa kanya, mga ginigiliw. At ang naging issue dito sa kanya, hindi siya marunong magmahal, hindi siya marunong magbigay ng pagkain, madamot siya. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, sabi niya. Tapos, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito, nararamdaman niya, nasusunog ang kanyang kaluluwa, mga ginigiliw. Diba? So, ibig sabihin, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero dalawang klase ng buhay. Eternal damnation, impyerno, at saka eternal life. Eternal life, Jesus Christ, yung pupunta ka sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. So yun ang pupuntahan ng isang taong namatay na hindi na siya babalik dito upang kumustahin ka, pasyalan ka, hindi na po. Hahatulan na siya kaagad ng Diyos. During Judgment Day, sa paghuhukom, sa paghuhukom ng Diyos, yon yung panahon na ibabalik ng Diyos ang katawan ng tao.
Ibabalik niya yung espiritu na nasusunog sa impyerno, bibigyan niya ng literal na katawan, incorruptible body, or immortal body, walang kamatayan na katawan. At yun, ang susunugin na mismo sa impyerno na may mga uod at apoy na hindi namamatay. Doon dinadala na yung talagang katawan yung katawan na literal ng katawan, immortal, wala nang kamatayan na katawan. Yun na ang literal na masusunog na mismo sa impyerno. Yun ang, at yung nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, ibabalik niya yung incorruptible body rin, yung immortal body, walang kamatayang katawan, at yun ang titira sa buhay na walang hanggan sa bagong langit at lupa na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mga sumasampalataya at namuhay ng katuwiran. Balikan ko si Jose kanina, mga ginigiliw. Yung istorya ko po kanina. Kung bakit sinabi ni Jose sa kanyang mga angkan, sa kanyang mga anak. Kasi si Jose napunta sila sa Ehipto dahil sa taggutom na yun, dinala si Jose noon, binenta ng kanyang mga kapatid, dinala siya sa Ehipto. So, nag-stay siya doon hanggang namatay na si Jose. Pero bago namatay si Jose, nagbigay siya ng habilin sa kanyang mga anak. Ang habilin na ito ay habilin ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sinabi niya sa kanyang mga anak, pagbalik nyo sa lupang ipinangako ng Diyos sa inyo, kasi nanggaling sila sa Israel. Lupang pangako, yun ang pinangako ng Panginoon na lupa para sa kanyang mga piniling bayan. Pagbalik nyo sa lupang ipinangako ng Diyos sa inyo, dadalhin nyo ang aking buto. That is faith. Yun ay pananampalataya, dadalhin nyo ang aking buto. Dahil si Jose, mga ginigiliw, naniniwala siya ng muling pagkabuhay, mga ginigiliw. Kaya naniniwala din siya na ang kanyang pamilya ay dadalhin siya sa lupang ipinangako, at ang lupang ipinangako na yon sa atin ngayon, mga ginigiliw, ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang ang nasabi patungkol sa mga buto. Dito, meron din siyang sinabi, speak to the bones, sabi niya kay Ezekiel. Kausapin mo upang mabigyan ng buhay ang mga buto na ito, sabi niya. Kaya nagkaroon ng buhay ang mga bones na yon, mga ginigiliw, na dead, na patay na buto, mga ginigiliw. Kaya, ganun po. Kaya nung naalaman ko ang katotohanan, 10 taon na pong nakakalipas, pag umuwi ako noon sa Ballesteros, basta uuwi ako, dadan ako sa puntod ng aking ina. Inang, maliit pa si Angelo at Andre. Inang, malalaki na yung mga apo mo, sinasabi ko doon, kinakausap ko yung puntod. Malaki na sila, si Angelo, ganito na, Andre, malaki na rin, wala pa si Isaac noon eh. Yung kinakausap mo lang pala, yung semento, buto, wala nang buhay pala yun. Nung nakilala ko ang Panginoon, nakilala ko ang salita na nagbukas sa akin ng katotohanan, 10 taon na hindi ko na binisita hanggang ngayon ang puntod ng aking ina. Hindi masama na pintahan mo, hindi po masama na bisitahin mo. Huwag mo nang kausapin. Kasi wala na yon. Hindi nyo ba alam na yung katawan natin, sabi ng mga scientists, yung mga doktor, 99.9% yung katawan natin galing sa lupa. Galing sa lupa. Kasi yung katawan natin, nalikha ito sa pamamagitan ng lupa. Kaya pag namatay ang tao, babalik sa alabok. Sabi niya, basahin natin ha. Kasi alam ko na hindi kayo nagbabasa ng Bible. Para
malaman nyo po ang katotohanan para ma-prove natin. Genesis 2:7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao, kalpasan kanong inaramid ni Apo Diyos iti tao, mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at ilong, nos, hiningahan niya, nagkaroon siya ng buhay. Nagkaroon ito ng buhay. Siya si Adan. So, pinormas niya. Nagaramit iti formas. Pinormas niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Ulo, kanat ima na, tiyog, saka, agong, ni kanat mamata na. Pero, yun, pitak pa lang yun ha. Alikabok. Tapos, binigyan niya ng buhay. Nagkaroon ng buhay. Yung alabok na yun. Siya si Adan. Diba? Siya si Adan. So, yun ang unang nilikha ng Diyos na tao sa Garden of Eden. So, dumating yung panahon na nalulungkot si Adan. Diba? Nalulungkot siya. So, naisip ng Panginoon na kailangan niya ng partner. Na-istorya ko na ito sa hindi pa nakarinig. So, ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ng trabaho si Adan. Katulad din ngayon, huwag kang mag-asawa kung wala ka pang trabaho. Diba? Oo. Huwag kang mag-asawa. Tignan nyo yung mga karpintero. Konti lang yung mga sahod niyan. Pero, tignan nyo. Diba? Masaya ang pamilya. May mga bahay yan. Oo, konti lang pero naiipon yung pera nila. Kaya, alam nyo, ang ginawa ng ating Panginoon, binigyan niya ng trabaho si Adan. Ano ang trabaho ni Adan? Binigyan niya ng pangalan ng mga ibon, ng mga hayop na nilikha ng Diyos. Binigyan niya ng pangalan. Buhaya, kung kuna na siguro dyan. Bilit, kung kuna na dyan. Aging gana nga. Pero habang binibigyan ni Adan ang pangalan ng mga ibon at sa mga hayop, naghahanap din siya ng partner doon. Nakita niya yung gorilla, ay hindi pwede, malayo. Guwapo ako hindi pwede, hindi bagay sa akin yan, sabi niya. Hindi pwede, sabi niya. So, hanggang napagod. Basahin ko para maniwala kayo, baka sabihin niyo gumagawa ko ng istorya. 2:18, Genesis 2:18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikhang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. O, ulitik, deja, knowledge is power. Ti manok ka nga nagapot itlog. Ti manok, hindi nagsimula ang manok sa itlog. Nagsimula siya sa manok. Nilikha ang Diyos ang manok sa himpapawid. Ibon is a part of yung manok is a part of family of birds, di ba? So nagdagdamak kinyayo niya, timuno na, manok o itlog? Manok. Ayon sa Biblia, kung na yun to niya. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga yon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man ito sa nababagay na makasama at makatulong niya. Wala. Di ba yung baka, birbiro ka, muti ka parehas ko, nakita na di gorilla. Ay, hindi, maraming balahibo, hindi kayo magkamukha, sabi niya. Di ba? Di ba sila binigyan niya ng trabaho? Okay, tuloy natin.
Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat na yon. Iso nga ni Apo, doktor. Gusto niya pagbangana dito. He is the great doctor. Siya ang pinakamagaling na doktor. Inala na dayay paragpag, tilalaki. Iso nga ti paragpag tilalaki kurang. Kulang ang ribs natin kulang. Kasi kinuha ni Lord, ibinigay niya sa babae. Amo yun, kinuha niya yung paragpag. Iso nga, at dadagi term, dumang Ilocano, kaparagpag, kunadakin di asawa na. Mabalim mo, ibakin mo, kaparagpag, kumusta ti, nilutong, kung kunang mata. Kasi di ba, kaparagpag, kunang tumait. Ganon. Di ba? Oh, kaparagpag. Nala na di jetadyang, iso tinaramid na nga, babae ni Adan, babae ni Eva. Di ba? Siya ang naging Eva. Kaya sabi niya dito, ang tadyang na ito ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko at datuyin di kaparparehas kong nga tao, sabi niya. Laman ng aking laman, naggapujay, kaparparehas ng laman, buto ng aking buto, di paragpag na. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya ang babae nanggaling sa lalaki. Kaya ang babae nagpapasakop sa lalaki. Diba? Pero wag nyo namang abusuhin yung asawa nyo. Ay, Jojo called ni, bakit ko? Paypay sumay. Bakit? 20 years nga nagtipuntan, nakpay nga tinimplan, ti kapik ko na. Voluntaryo ka. Yun, di ba? O, dito. Kaya dahil nagkasala ang tao, no? Dahil sa pagkakasala ng tao, mga ginigiliw, kung bakit namatay ang isang tao. Dahil sa kanilang pagkakasala, kaya nagkaroon ng paghihirap ang tao, kaya nagtatrabaho ng tao ng sobra. Diba? Kaya sabi niya dito sa Genesis 3:18, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sabi niya. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, kuna na. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling ka sa alabok, sabi niya, sa lupang alabok, babalik ka rin. So, alabok tayo. Galing tayo sa alabok, pero may Adan na, isa pang Adan na dumating. Bali, dalawang Adan ang dumating. Biblical po ito. Yung pangalawang Adan na dumating ay walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo. No? Alam nyo kung bakit ito ang pinapraktis ng ibang tao. Tuturo ko sa inyo. Binibigyan nila ng 40 days ang isang patay. Nailibing na, sineselebrate nila ang 40 days. Alam niyo ang nag-40 days lang si Jesus Christ. Bakit siya nag-40 days nito sa sanlibutan dito sa lupa? Although the Spirit of God is still here. Pero yung literal na katawan, literal ito, ibig sabihin literal yung nakikita mo na katawan. Bakit siya nanatili siya ng 40 days dito sa lupa? Para ipakita niya yung pag-asa para sa atin. Para ipakita niya na yung namatay niyang katawan na literal ay muling nabuhay. Ibig sabihin, yun ay pag-asa para sa atin upang tayo ay magkaroon din tayo ng buhay na sumasampalataya sa Kanya. Opo. Na yung katawan na yon hindi na agnas. After 3 days, pagkatapos na siya ay nailibing ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Yung katawan na literal na yon, hindi na agnas. Naging immortal body na yon. Walang kamatayan na katawan. Incorruptible body, hindi na naaagnas na katawan. At yun ang katawan na ibibigay sa atin ng Panginoon
mga ginigiliw, pagdating ng panahon, mga ginigiliw, yun, magiging literal. Pag tayo ay titira na sa bagong langit at lupa, pinakita ng Panginoon, di ba? Di ba nakita nyo, basahin nyo dun sa gospel. Yung may mga alagad siyang pumunta na ng isda. Tinawag niya yung mga ng isda na alagad niya. Ali kayo, kumain sila. Ipinakita niya na kumain sila. Kumain sila. Literal na kumain ng isda. O mag-ihaw kayo, sabi pa ng Panginoong Jesucristo, di ba? Mag-ihaw kayo. Ipinakita niya yung literal na katawan na namatay na muling nabuhay. Pero sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang muling pagkabuhay, hindi na siya nagpakita sa mga pari. Hanggang nagpakita ka dagiti pading, yung mga nang insulto sa kanya, yung mga hindi kumilala ng kanyang pagka-Diyos, hindi kumilala sa kanyang pagiging Mesaya, tagapagligtas, hindi na siya nagpakita sa kanila. Saan siya nagpakita? Nagpakita na lamang siya sa mga taong kumikilala, sumasampalataya sa Kanya na Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nasa Corinthians 15 yun. Maraming taong nakakita at ang nakakita na lamang dito ay yung mga kumikilala ng kanyang pagka-Diyos. Hundreds ang nakakita, 500 aside from the disciples. Basahin natin sa Corinthians. Corinthians 15. Corinthians 15:6. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. So maraming nagpakita ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita rin siya kay Pablo, kay Santiago. So siya ay muling nabuhay. Maraming nakakita yung kanyang literal na katawan. Nakita nila yung dinaanan ng pako. Nakita nila yung dinaanan ng siba. Yung pako dito sa kanyang paa. Kaya sabi ni Tomas, nung sinabi ng mga disipulo na kasama ni Tomas, Tomas, nakita namin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay muling nabuhay. Literal na nabuhay. Nahawakan namin ang kanyang kamay. Nakasama namin na kumain ng isda sa dagat. Sinasabi ng kanyang mga alagad. Hindi ako naniniwala, sabi niya, na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, sabi niya. Ang Panginoon, God is a God of all places, pero hindi galyera, andun na ang Panginoon, hindi. Yung mga lugar na kung saan, alam ng Panginoon kung saan siya nandoon. So, ang sinabi ni Tomas, alam ng Panginoon kasi Diyos siya Diyos ang ating Panginoong Jesucristo Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas ng kanyang mga kamay, ang kanyang tagiliran, sabi ni Tomas. Maya-maya, lumabas ang Panginoong Jesucristo sa pader. Peace be with you. Tomas, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Tomas? Napakapalad mo, Tomas. Dahil nakita mo ako, literal na nakita mo ako na muling nabuhay. Sabi niya, napakapalad mo dahil nakita mo ako nabuhay. Pero may mas mapalad. Sino ang mapalad ngayon, mga ginigiliw? Tayo. We are blessed than Tomas. Hindi man natin nakita literal ang ating Panginoong Jesucristo, pero naniniwala tayo, sumasampalataya tayo ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Amen, di ba? Kaya yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, mapalad ka Tomas dahil nakita mo ako, pero mas mapalad ang mga hindi nakakita sa akin, ngunit sumasampalataya sa akin na ako ay muling nabuhay. Praise God. Di ba pag-asa para sa atin yon? Pag-asa yun. Di ba?
Kaya nga, kung walang muling pagkabuhay, mga ginigiliw, tayo ang pinakakawawa dito sa lupa. Kaasi tayo may, agbambanog tayo pa'y, agtights ka pa'y, nya pa'y, banog mo, may ka dito, dinomingo, agdigos ka, imbes nga maturog ka lang, kasla yung ubrayan ti datuma, may kagpakpakadigat dito. Tayo ang pinakakawawa sa lahat kung walang muling pagkabuhay. At lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay napahamak kung walang muling pagkabuhay. Po. Kaya biblical po ang pinag-uusapan natin dito. Kaya, I discourage everyone. Okay lang na pupunta kayo, bisitahin nyo yung mga puntod ng mga mahal nyo sa buhay, huwag nyo nang kausapin kasi buto na yon, lupa na yon, alabok na yon. Ang pinakamainam, mga ginigiliw, yung buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang mararanasan natin kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa at mamuhay tayo ng katuwiran, mga ginikilim. Diba? Po. Kaya, dito ako mag-e-end sa rest in peace, Diba sanabi ko kanina, sasagutin ko yung rest in peace. Biblical po yung rest in peace. Pahayag. 14:13 yun eh. Ito, basahin ko po. Pakinggan nyo po ang rest in peace. 14:13. Narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon. Pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila, rest, sa kanilang pagpapagal, rest in peace, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Pastor, hanap nga nagserbikin na apo. Tinsa mo lang among agserserbikin na apo, pastor, sa mo lang, maraming paraan ang paglilingkod sa ating Panginoon. What you have done to the least of your brothers, you have done it unto me. Pag pinakain mo ang kapwa mo na walang makain, walang damit, iyan ay isang uri ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi lang, pastor, ano kayang ministry ko? Maglinis ka sa church. Generous. That is also a part of ministry. Diba? Nagbibigay ka, pagkain ng pastor, tumutulong ka, ministry yun. Diba? Malaking bagay na yun para sa Panginoon. Hindi naman pupuntang Panginoon dito para tatayo eh. Pupunta ba ang Diyos dito? Ako ang Diyos, sasabihin niya ba sa atin? Siyempre gagamitin niya yung lingkod niya. Yung boses ng Panginoon, yun ang boses ng pastor, yun ang ipapahayag niya dito sa atin. Yun po ang gagamitin niya para sabihin ang katotohanan ng kanyang mga salita, mga ginigiliw. Last, dito ako mag-e-end. Ito ang bagong langit at lupa. Para ma-inspire kayo. Ang bagong Jerusalem. Sabi niya dito, 21:9. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem,
ang banal na lungsod na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Yung banal na lungsod ito yung dating Garden of Eden. Nagliliwanag ito dahil sa kalwalhatian ng Diyos, nakalawlawag, awan tisip ng tijayin. Kumikislap na parang batong hiyas gaya ng jasper at sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal, mataas at may 12 pinto at sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel, pangalan ng bawat pinto. Ang anghel na nagsalita sa akin may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod. Gayon din ang pinto ng mga pader. Ito isukat na di Jerusalem. Kasla may isang bansa. Nakalimutan ko na kung paano nila kinompare gaano inya nga lugar inya nga bansa tip na ikompiraranda ti kadakkel na kalawak na daytoy nga lungsod nga baro nga Jerusalem. Parisukat ang ayos ng lungsod kung anong haba, ganun din ang luwang. Sinukat ang anghel ng lungsod at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometers. Tikadakkel na dadya nga city. 2,400 kilometers dadya new heavens and earth. Ang haba at ang luwang naman ay ang taas. Sinukat din niyang pader at 65 meters. Adapi pader na. Gold, dagiti pader na. Diyan, di pangipanan na po kanya tayo. Kapsat. Di ba? At the gold na. Aming pagnam, at the gold na. Libre di jay. Basahin niyo amin tan. Ang dami niyang sinabi. Perlas, gold. Ang purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Yun ang sinabi niya sa 21:21. Yun ang pagdadaanan mo sa new heaven and earth. Grabe no? Yun ang ibibigay ng Panginoon. Ipagpapalit lang natin sa kasalanan. Mga ginigiliw. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mula nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko na binalikan ng aking kasalanan. Alam niyo ang sabi ko? Lord, kung balikan ko pang kasalanan, patayin mo na lang ako. Kung babalik pa ako sa kasalanan, mamamatay na lang ako, walang silbi na nakilala ko ang Panginoon, pagbabalikan ko pa yung kasalanan na ginawa ko. Kaya nga ang isang Kristiyano, templo na yan ng Panginoon, yung katawan nyo, that is already the temple of God. Gamitin nyo yan para sa ikulolahati ng Panginoon. Ayusin nyo ang pagsasalita nyo, ayusin nyo kung paano nyo pakisamahan yung kapwa nyo, mamuhay kayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Mamuhay tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo dahil hindi na yan katawan. Hindi na nyo na katawan yan, katawan na ng ating Panginoon. This is the temple of God. Diba?